Nang buksan ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang isang tanawin na tila hindi ko mawari kung panaginip o bangungot. Parang kahapon lang, buhay at masaya akong naglalakad sa tabi ng dagat kasama si Miguel. Ang bawat halakhak namin ay isa sa mga alaalang hindi ko malilimutan. Ngunit ngayon, narito ako sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Ang mundo ay tila puno ng anino at mga halimuyak ng malulungkot na alaala. Nasaan ako? Tanong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ang paligid. Walang sino man ang sumagot. Ang katahimikan ay bumabalot sa akin, tila isang makapal na ulap na hindi ko matakasan. Sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang tumatakbo sa isip ko, si Miguel, at ang pangako niyang hindi niya ako iiwan. Habang naglalakad ako sa tila walang katapusang landas na ito, unti-unti kong nararamdaman ang lamig na bumabalot sa akin. Nakasuot ako ng puting bestida na tila bahagi ng lugar na ito. Ang bawat hakbang ay parang hila-hila ang aking kaluluwa pababa sa lupa. Naririnig ko ang mga boses sa malayo, mga bulong na hindi ko maintindihan. Subalit, may isang boses na pamilyar. Boses ni Miguel. Alam kong naririnig mo ako. Bulong niyang puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, pero ang kanyang boses ay tila hangin na dumadaloy sa mga dahon. Maliwanag na kahit sa kabilang buhay, naririnig ko pa rin siya. Miguel! Sigaw ko. Ngunit tila walang tunog ang lumabas mula sa aking bibig. Isang pakiramdam ng kawalan ng lakas ang bumalot sa akin. Hindi ko maintindihan kung paano ako makakarating sa kanya. Paano ko maipaparamdam na naririto pa rin ako? Na kahit sa kamatayan, hawak ko pa rin ang pangako niyang hindi niya ako iiwan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagod. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong mahanap si Miguel. Sa di kalayuan, may nakita akong isang liwanag, isang pintuan na tila nagaanyaya sa akin. Puno ng kaba, nilapitan ko ito. Ang pintuan ay tila naglalaman ng lahat ng sagot sa mga tanong ko. Ngunit bago ko pa man ito mabuksan, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Mahal! Bulong ng isang boses sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Si Miguel. Ngunit paano? Paano niya ako nasusundan hanggang dito? Ang kanyang presensya ay tila isang komportabling init na bumabalot sa aking kaluluwa. Sinabi ko sa'yo, hindi kita iiwan, sabi niya habang marahang hinahawakan ang aking kamay. Sa kabila ng aking pagkabigla at mga tanong, naramdaman ko ang isang unti-unting pagpayapa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may nakita akong aninong bumabalot sa kanyang mga mata. Bakit ka narito, Miguel? Hindi mo dapat. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang biglang bumukas ang pintuan sa aming harapan. At sa loob nito, nakita ko ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang mundo kung saan kami ay magkasama pa ring maglalakbay. Ngunit may isang bagay na nagbabantang sirain ang aming mga pangarap. Mula sa likod ng pintuan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Naglalaman ng isang lihim na maaaring makapagpabago ng lahat ng alam namin sa aming pagmamahalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang isang bulaklak na hinipan ng hangin. Hindi ko na kailangang mag-alala kung saan ako patungo dahil alam kong ang hangin mismo ang magdadala sa akin sa tamang landas. Ang mga alaala ng buhay na iniwan ko ay tila mga piraso ng salamin na kumikislap sa aking isipan. Mga larawan ng nakaraan na hindi ko na mababago. Ngunit ang isang pangako na binitiwan niya bago ako pumanaw, ang siyang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ako'y nasa isang lugar na hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Isang kaharian na tila mula sa panaginip. Ang hangin dito ay puno ng mga bulong ng mga kaluluwang dumaan na. At ang mga puno ay kumakanta ng mga kwento ng pag-ibig at pagkawala.
Sa gitna ng mistikong kagubatan, naroon siya. Ang lalaking iniwan ko sa mundo ng mga buhay, si Elias. Ngunit hindi siya narito sa pisikal na anyo. Narito siya bilang isang pangako. Ang pangako na hindi niya ako kailanman iiwan. Kahit pa ang kamatayan ay naghatid sa akin sa kabilang buhay. Sa aking paglalakbay, natutunan kong ang mga pangako ay may kapangyarihang lumampas sa hangganan ng buhay. Ang kanyang pangako ay naging liwanag sa aking landas, gabay sa walang katiyakang daan na aking tinatahak. Ngunit hindi ko inasahan na ang liwanag na iyon ay magdadala sa akin sa isang lugar na puno ng mga lihim. Mga lihim na hindi ko inakala na may kinalaman sa kanya. Nagpatuloy ako sa paglakad at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig na bumabalot sa akin. Parang isang kumot na nagbibigay init sa malamig na gabi. Hanggang sa marating ko ang isang lumang bahay na tila itinayo mula sa mga alaala. Sa loob nito ay ang mga larawan ng aming nakaraan, mga alaala ng mga sandaling puno ng saya at pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat larawan, may isang piraso ng katotohanan na hindi ko kailanman nakita habang buhay pa ako. Sa pagpasok ko sa isang silid, natagpuan ko ang isang lumang diary. Alam kong ito ay kanya. At sa pagbuklat ko ng mga pahina, ang mga lihim na tinatago niya ay unti-unting lumabas. Ang mga salita sa diary ay puno ng kanyang mga takot, mga pangarap, at mga pangako na hindi niya binitiwan kahit pa hindi ako kasama. Ang mga pangako ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa isang bagay na mas malaki pa. Isang bagay na hindi niya kailanman sinabi sa akin. Isang lihim na paglalakbay. Ang kanyang sinimulan bago pa man ako pumanaw. Isang paglalakbay na tila naglalayong hanapin ang sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ang diary ay puno ng mga plano, mga lugar na nais niyang marating, at mga taong nais niyang makilala. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay nauwi sa isang pangako. Isang pangako na maghahanap siya ng paraan upang makasama ako kahit sa kabilang buhay. Sa isang pahina, nabanggit niya ang isang lugar. Isang lugar na sa tingin ko ay hindi ko pa naririnig. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman kong ito ang susi sa kanyang mga lihim. Ang lugar na iyon ay tila isang sagradong lupain kung saan ang mga kaluluwa ay maaari pa ring makipag-ugnayan sa mga buhay. Isang lugar kung saan ang pangako ay maaaring maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng diary ay may isang sulat, isang liham na nakatakda para sa akin, na tila isinulat niya bago pa man ako pumanaw. Sa pagbasa ko nito, naramdaman ko ang bawat salita, ang bawat pangako na binitiwan niya. Ngunit sa dulo ng liham, naroon ang isang pahiwatig, isang lihim na hindi ko inasahan. Kung saan tayo magsisimula sa wakas, doon ko makikita ang tunay na dahilan ng aking paglalakbay. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking paglalakbay. Isang liwanag na nagdulot ng bagong pag-asa at takot. Ano ang tunay na ibig sabihin ni Elias sa kanyang liham? Ano ang dahilan ng kanyang paglalakbay na tila hindi lamang para sa akin, kundi para sa isang bagay na mas malalim pa? Ang mga tanong na ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy, upang hanapin ang sagot sa kanyang mga lihim. Sa paglabas ko ng lumang bahay, naramdaman ko ang hangin na muling bumalot sa akin. Ang pangako ni Elias ay patuloy na nagbigay liwanag sa aking daan, ngunit ngayon, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit narito ako. Ang paglalakbay ko ay hindi lamang para sa aming kwento, kundi para sa isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan, isang bagay na magbibigay daan sa aming tunay na pagkikita. At sa pagkikita naming iyon, sa wakas, doon ko makikita ang tunay na dahilan ng kanyang pangako.
Ngunit sa mga hakbang ko patungo sa sagradong lupain, alam kong ang bawat hakbang ay puno ng mga pagsubok at mga tanong na hindi ko pa alam ang kasagutan. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, alam kong ang kanyang pangako ay ang aking magiging gabay, ang aking magiging lakas. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at sa likod ng bawat hakbang, naroon ang isang lihim na nag-aantay na matuklasan. Sa kabila ng katahimikan ng kalawakan, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga pangako na naiwan sa akin. Ang pag-ibig ni Marco, ang lalaki na minahal ko ng buong puso, ay tila isang sinulid na nag-uugnay sa akin sa mundong kanyang kinabibilangan. Sa kabila ng aking pagpanaw, ang kanyang mga salita ay nananatili sa aking isipan. Bumubuo ng isang melodiya na walang katapusan. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na gabi. Ang huling gabi ng aking buhay, nandoon siya, sa gilid ng aking kama, hinahawakan ang aking kamay habang unti-unti kong nararamdaman ang pagliya ng aking espiritu mula sa aking katawan. Mahal kita at hindi kita pababayaan, sabi niya. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala at pag-asa. Nangako siya na hindi ako mawawala sa kanyang puso, kahit na sa kabilang buhay. Ngayon, sa aking bagong anyo, naglalakbay ako sa isang daan ng liwanag, isang landas na tila walang katapusan. Minsan, nararamdaman kong ang kanyang presensya ay nasa tabi ko, isang hindi nakikitang puwersa na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Ang daan ay puno ng mga alaala, mga larawan ng aming nakaraan, ng mga tawanan at luha, ng mga pangarap na aming binuo. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang pangako, isang pangakong bumabalot sa akin tulad ng isang mainit na yakap. Ngunit sa kabila ng aliwalas ng landas, may mga anino na nagkukubli sa paligid. Ang mga ito ay mga pangamba, mga tanong na hindi ko maiwasang itanong. Paano kung ang pangakong iyon ay hindi sapat upang mapanatili ang aming koneksyon? Paano kung ang kanyang damdamin ay kumupas sa paglipas ng panahon? Ang mga pag-aalinlangan ay tila mga matutulis na bato sa aking landas, na nagpapabagal sa aking paglalakbay. Sa isang bahagi ng daan, nakita ko ang isang pintuan na gawa sa liwanag. Ito ay kumikinang ng maliwanag, tila ng aanyaya. Sa likod nito, nararamdaman ko ang pagkakaroon ng isang bagong simula, isang pagkakataon, upang yumakap sa isang kapayapaan na hindi ko pa nararanasan. Subalit, sa bawat hakbang na papalapit, nararamdaman ko ang pagigting ng pangako ni Marco. Ito ay tila isang lubid na humihila sa akin pabalik, na nagsasabing hindi pa panahon para lumisan. Sa pag-aalinlangan, huminto ako at tumitig sa pintuan. Sa likod nito, naririnig ko ang mga bulong ng ibang mga kaluluwa, mga tinig na puno ng pag-asa at kaligayahan. Subalit, sa kabila ng mga bulong, may isang tinig na nangingibabaw. Tinig ni Marco. "Huwag kang matakot," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang pangako ko ay hindi mawawala. Kahit sa kabila ng lahat, naririto pa rin ako. Maghintay ka. Nang marinig ko iyon, napuno ako ng bagong pag-asa. Naalala ko ang mga sandali ng aming pag-iisa, ang mga pangakong aming binuo sa ilalim ng mga bituin. Ngunit sa likod ng pag-asa, may isang bahagi ng aking isip na nagtatanong, paano kung ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang? Paano kung sa pagtawid ko sa pintuan, lahat ng koneksyon ay maglalaho? Sa aking pag-iisip, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Ang pintuan ay biglang naglaho, at sa halip nito, isang daan na puno ng misteryo ang lumitaw. Sa dulo nito, isang pamilyar na silweta ang naglalakad. Ang kanyang anyo ay tila bumabalot sa liwanag. Si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa,
Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging malabo. Ang pagigting ay bumalot sa akin. Ang aking puso ay tila tumitibok sa takot at pag-asam. "Marco!" Sigaw ko, umaasa na marinig niya ang aking tawag. Ngunit sa kabila ng aking mga pagsisikap, ang kanyang anyo ay patuloy na nagiging isang anino, isang alaala na unti-unting naglalaho sa hangin. Sa puntong iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang pangako, bagaman matatag, ay may hangganan. Ang kanyang buhay ay patuloy na umuusad, isang realidad na hindi ko kayang baguhin. Sa aking paglalakbay, kailangan kong harapin ang katotohanan na ang aming koneksyon ay hindi palaging magiging kasing tibay ng aming mga pangako. Habang ang liwanag sa paligid ko ay unti-unting nagdidilim, isang bagong landas ang lumitaw. Isang landas na puno ng mga bagong posibilidad at pag-asa. Sa dulo ng landas na iyon, isang bagong pintuan ang naghintay, mas maliwanag kaysa sa nauna. Sa likod nito, nararamdaman ko ang isang bagong simula, isang pagkakataon upang yumakap sa isang kapayapaan na hindi ko pa nararanasan. At sa puntong iyon, pumasok ako sa pintuan, dala ang mga alaala ng aming pagmamahalan, ang pangako ni Marco, at isang pag-asa na kahit sa kabila ng lahat, ang aming mga pangako ay magiging gabay sa aking bagong buhay. Ngunit sa aking pagpasok, isang hindi inaasahang tanong ang bumalot sa akin. Paano kung ang pintuan ay humahantong sa isang landas, kung saan ang pangako ni Marco ay hindi na maririnig? Sa bawat hakbang ko sa madilim na daan, ramdam ko ang kabigatan ng aking kaluluwa. Nakatutok ang aking mga mata sa ilaw na tila nag-aanyaya sa akin sa dulo ng landas. Isang buwan na ang nakalipas mula nang iwan ko ang pisikal na mundo. Ngunit ang pakiramdam ng pangungulila ay tila kahapon lang nangyari. Sa aking likuran, naririnig ko ang mga tawag ng mga kaluluwang nauna sa akin. Ang kanilang mga bulong ay tila awit ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangako ni Adrian ang nagdala sa akin sa puntong ito. Naalala ko ang huling gabi na magkasama kami. Bago magpaalam, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at nangako. Kahit saan ka man naroroon, susundan kita. Hindi kita iiwan kahit sa kamatayan. Sa mga salitang iyon, nagkaroon ako ng lakas na harapin ang kawalang katiyakan ng pagpanaw. Ngayon, sa kabila ng katahimikan ng aking paglalakbay, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Parang naririto siya. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ang kanyang mga labi na palaging may ngiti kahit sa pinakamasakit na sandali. Ang pagmamahal namin ay parang sinulid na hindi mapapatid kahit pa sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang daan ay nagdala sa akin sa isang lumang silid-aklatan. Ang sahig ay gawa sa kahoy na tila nagkikiskisan sa bawat hakbang, at ang mga aklat ay tila nagkukuwento ng mga lihim ng mundo. Sa gitna ng silid, may isang mesa at sa ibabaw nito ay isang lumang paborito kong libro. Kinuha ko ito at sa pagbalik ng pahina, isang piraso ng papel ang nahulog. Isang liham mula kay Adrian. Hindi ko alam kung paano kita susundan sa mundong ito, ang simula ng liham. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi kita natatagpuan. Ang pangako ko ay hindi lamang salita, kundi isang buhay na dadalhin ko hanggang sa kabila. Naluha ang mga mata ko sa pagbasa ng kanyang mensahe. Ang pag-ibig niya ay tila isang ilaw sa kadiliman, isang gabay sa aking paglalakbay. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang lalim ng kanyang pangako. Ngunit paano niya ako natagpuan? Paano niya naisulat ang liham na ito sa isang lugar na hindi niya dapat maabot? Nagpatuloy ako sa paglalakbay. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglapit ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa narating ko ang isang pintuan,
Isang daan patungo sa paraisong ipinangako sa mga kaluluwang payapa. Ngunit sa likod ng pintuang iyon, may naramdaman akong kakaiba. Isang puwersang humahatak sa akin pabalik. Isang tawag na hindi ko matanggihan. Pinili kong sundan ang tawag na iyon at bumalik sa silid-aklatan. Doon, isang sorpresa ang nag-aabang sa akin. Sa isang sulok ng silid, may isang lalaki na nakaupo. Ang kanyang mukha ay nakatago sa anino, ngunit ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Kilala ko siya, ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, si Adrian. Hindi ko alam kung paano kita natagpuan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit alam ko na hindi kita kayang iwan. Ang pangako ko ay hindi natapos sa kamatayan. Ang kanyang presensya ay isang himala, isang bagay na hindi ko inasahan. Paano siya narito? Paano niya nalampasan ang mga hangganan na naghihiwalay sa amin? Ang pag-ibig niya ay tila isang tanikala na nag-uugnay sa amin, kahit pa sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, naramdaman ko ang isang pagbabago sa paligid. Ang silid-aklatan ay nagsimulang maglaho, at ang sahig na aking tinatapakan ay tila nagiging usok. Ang paligid ay naging isang kawalan, isang espasyo na puno ng liwanag. Kasama ko si Adrian, ngunit alam kong may mas malaking puwersa na nagtatangkang paghiwalayin kami. Adrian! Sigaw ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ano ang nangyayari? May isang bagay na nagbabanta sa ating koneksyon, sagot niya. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngunit hindi kita kayang bitawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang puwersa ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pangako na hindi matitinag. Ngunit ang liwanag ay patuloy na lumalakas, at sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkawala ng kanyang presensya. Ang pag-ibig na ito ay tila isang laban na hindi namin alam kung paano magwawagi. Habang unti-unting naglalaho ang lahat, isang pangako ang bumalik sa aking isip. Hindi ko siya iiwan, kahit sa kamatayan. Ngunit paano kung ang kamatayan mismo ang humahadlang sa aming pagmamahalan? Sa kabila ng lahat, ang aming kwento ay hindi patapos. Sa likod ng kawalan, may pag-asa pa rin, isang landas na dapat naming tahakin upang muling magkita. Ang twist sa dulo ng bahagi na ito ay ang misteryosong puwersa na nagbabanta sa kanilang koneksyon, at ang cliffhanger ay ang tanong kung paano nila mapapanatili ang kanilang pag-ibig sa kabila ng mga hadlang na iyon. Mula sa kabila ng ulap, ang liwanag ay tila naglalambing sa akin, sa kabila ng malamig na haplos ng kawalan. Nasa pagitan ako ng dalawang mundo, ang mundong iniwan ko at ang mundong hindi ko paganap na natutuklasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga alaala ng aking nakaraan ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isip. Nang matapos ang unang yugto ng aking paglalakbay sa kabilang buhay, natutunan kong makipag-ugnayan sa mga narito rin, mga kaluluwang naglalakbay at naghahanap ng kanilang mga nawawalang pangako. Sa bawat pakikipag-usap, natutunan ko ang halaga ng mga pangarap na hindi natupad, mga pangakong hindi naganap, at mga pagmamahalang hindi nagwagi. Ngunit sa lahat ng mga ito, ang isang pangako ang patuloy na bumabalik sa akin. Ang pangako ni Daniel. Siya ang lalaking minahal ko ng lubos, at ang pangako niya na hindi niya ako kailanman iiwanan ay parang alingaw-ngaw na paulit-ulit sa aking pandinig. Sa bawat gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan ng kabilang buhay, madalas kong maramdaman ang presensya ni Daniel. Parang naririnig ko ang tibok ng kanyang puso, kahit na hindi ko na siya mahawakan o makapiling. Naguguluhan ako kung paano ko mararamdaman ang isang bagay na nasa kabilang dako ng buhay. Isang araw, sa gitna ng umaga na tila walang hanggan, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa paligid ko. Ang hangin ay tila puno ng pag-asa,
At sa pag-aakalang narito na ang kasagutan sa aking mga tanong, sinubukan kong sundan ang daloy ng enerhiya. Sa bawat hakbang, ang liwanag ay tila lumalakas. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ni Daniel na lalong lumalapit. Hanggang sa dumating ako sa isang lugar na tila hindi bahagi ng mundong ito. Isang lugar na puno ng mga bulaklak, isang hardin na puno ng buhay. Sa gitna nito, naroroon ang isang luntiang puno, at sa ilalim nito ay isang bangko. At doon, sa bangko, nakita ko siya, si Daniel. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Paano siya narito? Paano kami nagkita muli? Ang mga tanong ay nag-uumapaw sa aking isip, ngunit ang aking puso ay puno ng ligaya. Hindi ko alam kung paano, pero naroroon siya, at tila hinihintay niya ako. Daniel, ang nasambit ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-asang matagal ko nang hinahanap. Ako ito, mahal ko, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng init at pag-ibig. Kahit na sa kabilang buhay, natupad ko ang aking pangako. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, ang lubos na kaligayahan. Sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng lahat ng nawala, narito pa rin kami, magkasama sa isang bahagi ng mundong hindi ko sukat akalain. Ngunit sa likod ng ligaya, naroon ang isang bahagi ng aking sarili na nagtataka. Kung siya ay narito, ano ang ibig sabihin nito? Paano ito maaaring mangyari? At sa gitna ng mga tanong na ito, naramdaman kong may isang bagay na hindi tama. Ang mga bulaklak sa paligid ay nagsimulang magbagong anyo, mula sa makulay na mga talulot, naging malalalim na bughaw at malamlam na kulay. Ang hangin ay tila nagbago, at ang hardin ay naging malamig, parang nagbabanta. Sa kabila ng lahat ng ito, si Daniel ay naroroon pa rin. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbabago ng anyo. Mahal ko, sabi ni Daniel, may kailangan kang malaman. Sa kanyang tono, naramdaman ko ang isang babala, isang bagay na hindi ko sukat akalain. Ano yun, Daniel? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pangako ko, sagot niya, ay may kapalit. Ngunit sa kapalit na ito, may mga bagay na kailangan kong isakripisyo. Ang kanyang mga mata ay nag-iba ng tingin. At sa kanyang mga mata ay naroroon ang isang lihim na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang mundo sa paligid namin ay patuloy na nagbabago. Ang mga bulaklak ay unti-unting naglaho. At ang liwanag ay naging anino. At sa huli, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko sukat akalain. Si Daniel ay naglaho, at ako'y naiwan sa gitna ng hardin na puno ng kawalan. Sa gitna ng dilim, nararamdaman ko ang pangako na nagbago, ang pangako na may kapalit. At sa kabila ng lahat ng ito, alam kong ang paglalakbay ko ay hindi pa tapos. Ang pangako ni Daniel ay buhay pa rin, ngunit ito'y may lihim na kailangan kong tuklasin. At sa kabila ng lahat ng ito, ang hangin ay tila may bumulong, isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, naroon ang tanong na hindi ko pa alam kung paano sasagutin. Sa kabila ng malamlam na liwanag na bumabalot sa paligid, naririnig ko pa rin ang masuyong tinig ni Adrian. Isang pangakong sinambit niya sa akin noong kami magkasama pa sa mundong ibabaw. Sa bawat pagbulong niya ng mahal kita, hindi kita iiwan, tila buhay na buhay pa rin ang damdamin ko, kahit na ako'y isang kaluluwa na lamang. Hindi ko matanggal ang alaala ng aming mga sandali, ang mga tawanan, ang mga pagiyak, at ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng mga bituin. Sa unang pagkakataon mula nang ako'y pumanaw, naramdaman kong may kakaibang nangyayari. Isang puwersang hindi ko maipaliwanag ang nagbibigkis sa akin pabalik kay Adrian.
Parang may tali na humihila sa akin pauwi sa kanya, kahit pa ako'y nasa isang dimensyon na kakaiba at hindi pangkaraniwan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ang bawat hakbang ko ay tila papalapit sa kanya, sa mundong iniwan ko. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng pag-alaala sa mga pangako niya. Ang huling pagkikita namin, kung saan siya'y nakaluhod sa harap ko, ang kanyang mga matay puno ng pag-asa. At sinabi niya, "Kahit sa kabilang buhay, hahanapin kita. Hindi kita pababayaan, kahit ano pa ang mangyari." Sa sandaling iyon, tinanggap ko ang kanyang pangako. Kahit sa likod ng isip ko'y nagdududa ako kung paano niya tutuparin iyon. Ngayon, ang mga salita niya ay parang may sariling buhay. Ang mga pangako niya ay tila bumabalot sa akin, isang hindi maipaliwanag na kalakasan na nag-uudyok sa akin na hanapin siya. Sa dimensyong ito, kung saan ako'y saning isang kaluluwa lamang, nararamdaman ko ang kakaibang pagkilos ng kapalaran. Sa aking paglalakbay, napansin ko ang mga kaluluwang katulad ko. Ang iba'y may mga ngiti sa kanilang mga labi, tila kontento na sa kanilang kalagayan. Ang ilan naman ay may kalungkutan, patuloy na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Lahat kami naglalakbay patungo sa isang hindi tiyak na destinasyon, ngunit ako'y may natatanging pakay, si Audrian. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglapit ko sa isang pamilyar na enerhiya. Isang liwanag na kumikinang, na parang punong-puno ng pag-asa. Sa paglapit ko, ang liwanag ay unti-unting nagiging anyo ng isang silweta, isang pamilyar na figura. Hindi ko maiwasang mapangiti. Alam kong siya yon, si Adrian. Ngunit sa aking paglapit, may narinig akong kakaibang tinig. Isang bulong na tila nagmumula sa hangin. Hindi lahat ng pangako'y dapat tuparin. Ang mga salitang ito'y nagdulot ng kaba sa aking puso. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila may babala? Sa wakas, narating ko ang pinagmulan ng liwanag at doon ko siya nakita. Si Adrian, nakatayo sa gitna ng isang parang na puno ng bulaklak. Ang kanyang mga matay nakapikit, tila may iniisip na malalim. Tinawag ko siya. "Adrian!" Ngunit hindi siya nagising sa aking tawag. Para bang may harang sa pagitan namin, isang pader na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang presensya na bumabalot sa akin, isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Alam kong nararamdaman niya rin ako, kahit pa hindi niya ako makita. Ngunit sa likod ng ligaya ng muling pagkikita, may kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Isang puwersang pumipigil sa akin na makalapit ng tuluyan sa kanya. Sa gitna ng parang, biglang bumukas ang lupa. At mula doon ay may umusbong na isang puno na puno ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay may kakaibang ningning, at bawat isa'y tila may sariling liwanag. Ang puno'y umusbong sa pagitan namin ni Adrian, na parang isang pader na naglalayo sa amin. Tila may misteryosong presensya na pumipigil sa amin, isang bagay na nag-uudyok na hindi namin dapat muling magtagpo. At sa pagtingin ko sa mga bulaklak, napansin kong ang bawat isa'y may nakaukit na pangalan. Mga pangalan ng mga kaluluwang hindi nakatupad sa kanilang mga pangako. Dito ko naisip. Ang pangakong binitiwan ni Adrian, ang pangakong nangako siyang tutuparin kahit sa kabila ng buhay, ay may kapalit. Isang kapalit na hindi ko inaasahan, isang kapalit na tila pumipigil sa aming pag-iisa. Habang nakatayo ako doon, isang kaluluwa lamang na puno ng damdamin, naramdaman ko ang pag-ikot ng kapalaran. Ang pangako ni Adrian na sa unang tingin ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila may dala-dalang panganib. Sa kabila ng kanyang pagnanais na hanapin ako, tila may mga puwersang mas malakas kaysa sa amin. Sa sandaling ito, nagising si Adrian mula sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang mga matay nagliwanag at sa wakas, nakita niya ako. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti,
Alam kong nararamdaman niya rin ang panganib ng aming sitwasyon. At doon, sa gitna ng parang, sa pagitan namin ng puno, narinig ko ang kanyang tinig. Hindi kita iiwan, kahit ano pa ang mangyari. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, nararamdaman ko ang pagdating ng isang twist na hindi ko inaasahan. Isang twist na magbabago sa lahat. Sa kabila ng katahimikan ng bawat hakbang ko, ang mundo ay puno ng ingay ng mga alaala ng buhay na minsang akin. Pagkatapos kong mamatay, natutunan kong ang oras ay hindi na mahalaga. Walang mga sandali o minuto, kundi mga damdaming bumabalik at umaagos. Ngunit sa kabila ng paglipas ng lahat, ang kanyang pangako ay nandoon pa rin. Buo, matatag, hindi natitinag ng panahon. Ako ang kaluluwa ng babaeng minahal pa rin ng isang lalaking buhay. Si Elias ang kanyang pangalan, ang lalaki na nangako sa akin ng walang hanggang pagmamahal. Nang mamatay ako, akala ko'y matatapos na ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Sa bawat gabi, naririnig ko ang kanyang tinig na umaawit ng mga pangako sa hangin. Tila hinahanap ang aking diwa. Nang bumisita ako sa kanyang silid, natagpuan ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga bituin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, tila ba may hinahanap sa kalangitan. Mahal, bulong niya. Hindi kita kailanman iiwan. Ang pangako ko ay hindi mawawala. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin, tulad ng malamig na hangin sa gabi. Ako ay isang kaluluwa na hindi makapagpahinga, sapagkat ang kanyang pangako ay nag-uugnay sa akin sa mundong ito. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pagnanais na muling makasama siya. Ngunit paano? Ako'y isa ng anino, isang alaala na naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang gabi, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Habang si Elias ay natutulog, nagising siya sa gitna ng gabi, tila may naramdaman siyang kakaiba. Ako ay nasa tabi niya. Hindi niya ako nakikita, ngunit alam kong nararamdaman niya ang presensya ko. Tumayo siya at naglakad ipatungo sa bintana, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Mahal? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Hindi ko alam kung paano, ngunit nararamdaman kong naririnig niya ako. Sinubukan kong magsalita, ngunit ang aking tinig ay isang bulong lamang sa hangin. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang naganap. Ang mga bituin ay kumislap ng mas maliwanag, at naramdaman ko ang isang puwersa na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Sa oras na iyon, nagkaroon ako ng matinding pagnanasa na makausap siya. Sa isang iglap, parang may pumutok na enerhiya sa pagitan namin, at naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Paano nangyari iyon? Ako'y isa lamang kaluluwa, ngunit naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang pag-ibig. Elias, bulong ho, bulong ko. Sa wakas ay naririnig niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, puno ng pagtataka at kasiyahan. Mahal kita, sagot niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong muling nabuhay ang aking diwa. Ngunit sa kabila ng pagkakalapit namin, may isang misteryo na bumabalot sa amin. Paano nangyari ito? Sa likod ng bawat pangako, sa likod ng bawat pagnanasa, may isang puwersa na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Habang unti-unti kong nararamdaman ang init ng kanyang pag-ibig, nagkaroon ako ng kakaibang pangitain. Sa gitna ng gabi, habang kami ay magkahawak kamay sa hangin, parang may anino na nagmamasid sa amin. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaloy sa silid, at sa isang iglap, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang anino ay tila may kislap sa mga mata, puno ng lihim na alam ko'y hindi ko pa nalalaman. Elias, bulong ng anino. Ang pag-ibig ay hindi lamang pangako. Ito'y isang sumpa. Sa mga salitang iyon,
Naramdaman ko ang kilabot at takot. Ano ang ibig sabihin ng anino? Sa likod ng aming pagmamahalan, may isang bagay na nagbabantang wasakin kami. Ngunit ano ang sumpa na ito? At paano namin ito malalampasan? Habang ang gabi ay lumalalim, ang mga bituin ay patuloy na kumikislap at ang misteryo ay patuloy na bumabalot sa amin. Sa kabila ng pangako ni Elias, sa kabila ng aming pagmamahalan, nararamdaman ko ang panganib na nagkukubli sa dilim. At sa oras na iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang aming pag-ibig ay isang pangako, ngunit sa likod nito ay isang sumpa na kailangan naming harapin. Sa kabila ng lahat, ang aming diwa ay nananatiling magkaisa, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. At dito nagtatapos ang bahagi 7 sa gitna ng misteryo at pag-asa na puno ng mga tanong na kailangan naming sagutin. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang aming pangako ay hindi mawawala. Ngunit ang sumpa, iyon ang dapat naming tuklasin. Sa dilim ng gabi, lumulutang ang aking diwa sa pagitan ng mga anino ng mga puno sa gilid ng daan. Ang hangin ay may dalang malamig na haplos, ngunit hindi ko ito maramdaman sa aking balat. Isang paalala na ako'y wala na sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin ang init ng pangako ni Daniel. Isang pangako na binitiwan niya bago ako tuluyang lumisan. Sa bawat paglipad ng aking kaluluwa, tila hinahatak ako ng isang hindi maipaliwanag na puwersa patungo sa lugar kung saan kami madalas magtagpo noon. Naaalala ko pa ang mga araw na magkasama kami roon, sa ilalim ng matandang puno ng akasya, kung saan ang aming mga panaginip ay lumilipad kasabay ng pag-awit ng mga ibon. Sa kabila ng aking pagkawala, nanatili roon ang kanyang mga pangako at mga bulong ng pag-ibig na hindi ko kailanman malilimutan. Sa pagdating ko sa lugar na iyon, nakita kong naroon si Daniel, nakaupo sa lumang bangko. Nakayuko siya, tila may iniisip na malalim. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon na tila puno ng alaala. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang lungkot kahit na hindi niya ako nakikita. "Anong ginagawa mo dito, Daniel?" Tanong ko sa sarili ko, kahit alam kong hindi niya maririnig ang aking tinig. Maya-maya pa'y dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang mga bagay na nag-uugnay sa aming nakaraan. Mga larawan, sulat, at ang maliit na pendant na ibinigay ko sa kanya noong una kaming nagtagpo. Nakakatanggap ako ng kakaibang pakiramdam habang tinitignan ko siya. Parang may kung anong nag-uugnay sa amin kahit na magkaiba na ang aming mundo. Habang siya'y tahimik na nakatingin sa mga alaala namin, naramdaman ko ang pag-agos ng kanyang luha. Sa bawat patak ng luha, tila nararamdaman ko ang mga kurot ng sakit na dulot ng aking pagkawala. Ngunit kasabay nito, nararamdaman ko rin ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit papaano, hindi niya ako tuluyang nakalimutan. Sa isang iglap, tumayo siya at nagsimula siyang magsalita ng mahina. Bagaman, alam kong hindi niya inaakala na may nakikinig. "Mahal kita at hinding-hindi kita makakalimutan." Bulong niya. "Ito ang aking pangako kahit na wala ka na." Nakaramdam ako ng kakaibang init, isang damdamin na parang ako'y niyayakap niya sa gitna ng malamig na hangin. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin, at naramdaman kong may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin, isang puwersa na nag-uudyok na ako'y lumayo. Sa aking pagtalikod, may narinig akong kaluskos mula sa likuran ng matandang puno. Isang anino ang unti-unting lumilitaw, isang pamilyar na hugis na hindi ko inasahan. Ang anino ay dahan-dahang naging mas malinaw. At sa aking pagkagulat, ang hugis na iyon ay ako. Isang kaparehong kaluluwa na tila may ibang intensyon at anyo. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Napatigil ako, natatakot
Ngunit nananabik sa kung anong ibig sabihin nun nito. Sa kabila ng aking takot, naramdaman kong may bahagi ng akin na gustong lumapit at makilala ito. Subalit, bago ko pa man magawa, nagsalita ito. Ako ang iyong anino, ang bahagi ng iyong sarili na hindi mo pa natutuklasan. Ang aking pagkatao ay naguluhan. Paano itong mangyayari? Ako na ba ito ngayon? O may ibang puwersa na naglalaro sa akin? Habang nagmumuni-muni, nararamdaman ko ang paghilab ng aking kaluluwa na tila may malaking bagay na mangyayari. Sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay nagmistulang lumang mga haligi ng isang sinaunang gusali. At si Daniel ay hindi na nakikita. Ang aking anino ay naglaho rin. At sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang pagkalito at takot. Ano ang nangyari? Bulong ko sa hangin na umaasang may sasagot. Ngunit ang katahimikan ay nagbigay ng sagot na hindi ko inaasahan. Na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos at may mas malalim na misyon ang naghihintay sa akin. Habang ako'y nakatayo sa gitna ng bagong mundong ito, natanto ko na ang pangako ni Daniel ay hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa isang mas malalim na layunin na kailangan kong tuklasin. Ngunit paano ko haharapin ang bagong anyo ng aking kaluluwa? Ano ang ibig sabihin ng aking anino? At saan ako patungo sa paglalakbay na ito? Sa aking pagkakatitig sa kawalan, alam kong ang kasagutan ay nasa unahan. Ngunit kailangan kong hanapin ito sa isang mundo na puno ng misteryo. Sa puntong ito, ang aking kaluluwa ay nagdesisyon na ang pag-asa ang magiging gabay ko sa aking susunod na hakbang. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ngunit hindi ko na maramdaman ang bigat ng aking katawan. Ako'y isang kaluluwa, malaya, ngunit naliligaw. Sa kabila ng aking pagpanaw, ang pangako ni Samuel ay nananatiling buhay, isang tali na hindi ko mawari kung paano ko bibitawan. Sa bawat hakbang ko sa daang ito ng mga alaala, pumabalik sa akin ang mga sandaling kami magkasama. Ang kanyang mga mata, puno ng pagmamahal at pag-asa, ang naging gabay ko sa kadilimang bumabalot sa akin ngayon. Naisip ko, gaano nga ba kalalim ang kanyang pag-ibig para sa akin? Paano niya nagawang manatili habang ako'y lumisan na? Lumingon ako sa paligid, sa mga anino ng nakaraan na tila naglalakad kasama ko. Ang mga puno, ang mga bulaklak, ang mga tunog ng kalikasan. Lahat ito'y palaging naroroon tuwing kami magkasama. Ngunit ngayon, isa na lamang itong alaala, isang ilusyon na bumabalot sa akin. Sa isang sulok ng aking isipan, naroon ang pangako ni Samuel. Hindi kita iiwan, kahit sa kabilang buhay, wika niya sa akin noon, isang pangako na tila isang sumpa na hindi ko matakasan. Sa kabila ng kanyang buhay, naroroon ang kanyang pag-ibig. At naroroon ang kanyang pangako. Mananatiling nakatali sa aking kaluluwa. Naglalaro sa aking isipan ang mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan. Paano kung ang pangako ni Samuel ay ang siyang nagkukulong sa akin dito? Paano kung ang kanyang pag-ibig ay ang pumipigil sa akin na makahanap ng kapayapaan? Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Sa di kalayuan, natanaw ko ang isang liwanag, isang pintuan na tila nag-aanyaya sa akin na pumasok. Ngunit sa bawat hakbang ko papalapit, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking damdamin. Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Ang pangako niya ba ang nagkakait sa akin ng pagkakataong makatawid? Sa likod ng liwanag, naroon si Samuel, nakatayo, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may pag-asa sa kabila nito. Huwag kang matakot, bulong niya. Ang kanyang tinig
ay tila isang musika sa aking pandinig. Ngunit kahit ang kanyang mga salita ay hindi makapagpawala ng aking takot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang presensya dito? Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naglakad ako papalapit sa kanya at sa bawat hakbang ko'y nararamdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Puso na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa. Samuel, wika ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit ka nandito? Ngumiti siya, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay naroon ang isang lihim na tila hindi ko pa naunawaan. Hindi kita iiwan, gaya ng ipinangako ko, sagot niya. At ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kalungkutan at kasiyahan sa parehong pagkakataon. Ang kanyang mga pangako ay tila isang tali na hindi ko mawarian kung dapat ko bang matuwa o magalit. Ngunit paano ako makakatawid? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatuon sa liwanag sa likod niya. Paano ko matatagpuan ang kapayapaan? Sa kanyang mga kamay ay naroon ang isang susi, kumikinang sa liwanag ng buwan. Ito ang susi, wika niya, iniaabot sa akin. Ngunit nasa sa iyo ang desisyon kung gusto mong gamitin ito. Nagtaka ako sa kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng susi? Ano ang mangyayari kung gagamitin ko ito? Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang misteryo na tila siya lamang ang may alam. At sa isang iglap, nawala siya. Iniwan ang susi sa aking kamay. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pangako. Isang bigat na hindi ko matanggal. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang pangako niya ay nananatiling buhay, isang tali na bumabalot sa aking kaluluwa. Ngunit ngayon, nasa akin ang susi. At sa likod ng liwanag, naroon ang isang daan na hindi ko pa nakikita. Sa paghawak ko sa susi, bumalik ang liwanag. At narinig ko ang tinig ni Samuel, malayo ngunit tila nasa tabi ko. Nasa iyo ang desisyon. Mahal ko, bulong niya. At ang mga salitang iyon ay nag-iwan sa akin ng pag-aalinlangan. Ano ang aking pipiliin? Makakahanap kaya ako ng kapayapaan? O mananatili akong nakatali sa pangakong hindi ko pa nauunawaan? Habang ang liwanag ay unti-unting naglalaho, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Isang init na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa likod ng init, naroon ang isang tanong na magdadala sa akin sa desisyong hindi ko pa mawari. At sa sandaling iyon, naisip ko, ano nga ba ang tunay na halaga ng pangako? Sa likod ng buhay at kamatayan, naroon ang isang lihim na dapat kong tuklasin. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay lamang ang sigurado. Ang pag-ibig ni Samuel ay mananatili kahit sa kabilang buhay. At sa kanyang pag-ibig, naroon ang susi sa aking kalayaan. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking paligid. Tila ba ito'y isang paalala ng aking kalagayan, isang kaluluwa na hindi na bahagi ng mundong pisikal. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso ko'y nanatiling nakakapit sa alaala ng mga pangako ni Miguel, ang lalaking minahal ko higit pa sa buhay ko. Sa bawat hakbang ko sa hindi kilalang landas na ito, ang kanyang mga salita ang nagsilbing gabay ko. Mahal, hindi kita pababayaan. Iyon ang huling sinabi ni Miguel bago ako tuluyang nagpaalam. Ang kanyang mga salita ay tila nakaukit sa kaibuturan ng aking pagkatao. Patuloy na nagbibigay ng init sa kabila ng lamig ng aking kalagayan. Kahit na sa kabilang buhay, naroon pa rin ang pangako niya, bumubuhay sa pagkawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong, paano niya tinutupad ang kanyang pangako ngayon na ako'y wala na sa kanyang piling? Sa bawat araw na lumilipas sa kabilang buhay, ang tanong na ito'y bumabalot sa akin, isang misteryo na nais kong matuklasan. Isang araw, sa gitna ng aking pagninilay-nilay sa kawalan, isang liwanag ang biglang sumilay sa aking harapan.
Iyon ay isang pinto na tila ba anyong pamilyar, isang daan pabalik sa mundo ng mga buhay. Hindi ko alam kung bakit ito naroon, ngunit ang aking puso ay tila may hinahanap, isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa paglapit ko sa pinto, narinig ko ang isang boses, pamilyar at puno ng pagmamahal. "Selina, mahal kita," sabi nito. Tila ba ito'y isang tawag mula sa malayo, isang mensahe mula sa kabilang dako ng buhay. Hindi ko napigilan ang aking sarili na buksan ang pinto at masdan kung ano ang nasa kabila. Sa aking paglabas, ako'y nasa isang lugar na puno ng liwanag at kulay. Isang mundo na tila ba isang halo ng realidad at pantasya. Doon ko nakita si Miguel, nakatayo sa gitna ng isang hardin ng mga rosas, ang bulaklak na palagi niyang iniaalay sa akin noong kami magkasama pa. Ang mga rosas ay tila kasing ganda ng mga alaala namin, puno ng buhay at kulay, kahit na ito'y nasa pagitan ng dalawang mundo. "Miguel," tawag ko sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Tila ba narinig niya ang aking boses kahit na ako'y isang kaluluwa lamang. Lumapit siya sa akin. At sa kanyang bawat hakbang ay tila bumabalik ang lahat ng alaala, ang mga pangakong binitiwan niya, at ang pagmamahal na walang hanggan. "Selina, hindi kita nakalimutan," sabi niya habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng pag-ibig na hindi kumupas sa paglipas ng panahon. Ang pangako ko'y hindi nagwawakas, kahit na sa magkabilang mundo. Ngunit sa kabila ng saya ng sandaling iyon, isang bagay ang pumukaw sa akin. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang kwintas. Ang kwintas na ibinigay ko sa kanya noong kami magkasama pa. Ang kwintas na iyon ay may laket na naglalaman ng aming litrato, isang alaala ng pagmamahalan namin. "Miguel, paano mo ako naririnig?" tanong ko, puno ng pagtataka at pagkamangha. Ngumiti siya sa akin, isang nangiti na puno ng pag-unawa. "Selina, ang pagmamahalan natin ang nag-uugnay sa atin, kahit na sa kabilang buhay. At ang pangako ko'y hindi magwawakas hanggang sa muli tayong magkasama." Sa sandaling iyon, naisip ko na marahil ang aming pag-ibig ay higit pa sa pisikal na anyo. Isang bagay na hindi kayang mapawi ng kamatayan. Ngunit bago ko pa maisipang magtanong muli, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay unti-unting naglaho, at ang sigla ng hardin ay napalitan ng kadiliman. "Miguel!" sigaw ko. Ngunit ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. Tila ba siya'y hinihigop ng isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Ang pinto na aking dinaanan ay biglang naglaho, at ako'y naiwan sa isang lugar ng kawalan. Ngunit bago tuluyang mawala ang liwanag, may narinig akong bulong mula sa hangin, isang mensahe na tila ay binitiwan ni Miguel. "Selena, hindi ito ang katapusan. Magkikita pa tayo." At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento'y hindi pa tapos. Ang aming mga pangako'y hindi pa nagwawakas, at marahil, sa hinaharap, magkakaroon pa ng pagkakataon ang aming mga kaluluwa na muling magtagpo. Ang twist na ito'y nag-iwan sa akin ng pag-asa, isang pag-asa na ang aming pagmamahalan ay hindi kayang talunin ng oras o ng kamatayan. Ngunit sa mga susunod na hakbang, ano ang naghihintay sa akin? Ano ang kahulugan ng mga pangako ni Miguel sa isang mundo na hindi ko pa ganap na nauunawaan? Sa mga tanong na ito, natapos ang bahagi ng aking kwento, ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ang aking kaluluwa'y puno ng pag-asa, umaasang ang aming mga pangako'y tutuparin sa kabila ng lahat ng hadlang.